Magandang araw po sa inyong lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, isang magandang gabi sa inyong mga tagapakinig. Kuya E, I would like to salute you for your dedication on your content. Isa ka sa mga paborito kong channel and I understand if sometimes nawawala ka, lalo na kapag may hindi magandang nangyari sa channel mo. Nakakahinayang nga po yung mga ibang istorya na nawawala dahil pinaghirapan mo yun. Itago nyo nga po pala ako sa pangalang Ram. Sana po Kuya E, mabigyan nyo po ng tsansa na maiyeri ito ang aking kwento. Hindi po ito love story, kundi isa pong mga kwentong dapat ay magsilbing aral sa lahat. Alam ko, pamilyar po kayong lahat sa balita tungkol doon sa mga ride-hailing apps na may kakaibang offer. Kung napanood po ninyo ang mga balita at mga TV shows na nag-feature tungkol doon, totoo po yun. Pero sa tingin ko po ay may malaking tao po na may hawak dito. Isa po akong tagong bisexual, Kuya E, at wala pong nakakaalam na ganito ako. Kaya po minabuti ko na sa inyo na lang po ito ikwento. Isang gabi Kuya E, habang nagbabrowse po ako ng Facebook ay isang FB group ang nakatawag ng pansin sa akin. Mahilig akong gumamit ng mga ride-hailing app o kahit yung mga kolorum kung tawagin. Pero itong group na to ay kakaiba. Front lang yata ang ride service dahil ang pinakaprodukto po nila ay yung mismong tao. Pero hindi tulad ng ilang groups na madaling makapasok, naka-private ang group na yun at kailangan mo pang i-message ang admin. Dahil curious ako, ay nakuha kong laanan ng oras yun. Isang fake account Kuya E ang kausap ko na nagtanong kung ano daw ba yung hanap ko. Sinabi ko sa kanya na alam mo na yun. Pero sabi niya sa akin Kuya E, dahil nag-iingat daw sila. Sabi ko ako rin naman ay nag-iingat kaya nga iba ang gamit kong FB account. Sabi ko ay willing naman ako na sumunod sa kung ano ang rules nila. Anong oras na yon ng gabi ng Sabado Kuya E? Nakatulog na ako sa tagal niyang mag-reply. Hanggang kinabukasan, nabasa ko ang message niya. Kailangan ko raw magbayad ng membership fee na 2,000 pesos. Tinanong ko Kuya E kung para saan yun. Yun daw ang katibayan na kaya kong magbayad sa pagtitiwala ng halagang yun. Sabi ko naman ay walang problema. Pero humingi muna ako ng patunay at kasiguraduhan tungkol sa mga serbisyo nila. Nag-send ito ng mga hubad na larawan Kuya E. Borta, magaganda ang katawan ng mga ito. Tinanong ko kung bakit mga walang muka. Nasa akin na raw kung gusto kong makita ang muka kung tama ang pagbabayad. Pero wala daw akong magagawa kung ang ilan ay hindi talaga magpapakita ng muka. At aaminin ko Kuya E, dahil sa mga larawang yon ay naengganyo ako. Nagbigay ito ng payment method. May online bank at ang mga sikat ngayon na gamit pambayad. Pero ayokong malaman nila ang pangalan ko, kaya kailangan kong mag-transfer through convenience store. Need nila ng proof ng resibo. Dumating nga ang oras na nakapagbayad na po ako. Pero may isa pa silang requirements Kuya E. Kailangan mag-send ako ng picture para daw katibayan na hindi ako manloloko sa kanila or kapag may nangyaring hindi maganda. Nagdalawang isip ako noon pero hindi ko na rin naisip pa na huwag tumuloy. Nag-send ako Kuya E ng picture ko hanggang sa i-verify nila ang bayad ko. Matapos yon, inad na nila ako sa GC o group chat Kuya E. Welcome ako doon. Sari-saring pag-welcome. May topless, may kita ang lahat, may mga picture pa ng likido nila. Nagpiesta ang mata ko. At doon na nga nag-message sa akin isa-isa ang mga naroon at ang kanilang offer. Hanggang sa makapamili ako. Itago po natin siya sa pangalang Neon. Si Neon ay katamtaman lang ang katawan, moreno at may abs. Nakamaskara ang mukha nito pero usap-usapan doon sa GC na siya ang pinakaguwapo sa lahat.
Nagkasundo kami ng presyo. Malaki-laki rin, Kuya E. 15K daw, pero ibang usapan kapag siya yung lalantak. Sabi ko ay walang problema sa pera, and with all honesty, napasubo na nga ako. Nag-set ako ng lugar at araw, Kuya E, hanggang sa dumating ang gabing yun. Nauna ako sa hotel at ilang sandali pa, dumating siya sa saktong oras ng usapan namin. Nagsuot siya ng maskara nung bago siya kumatok sa pintuan, hanggang sa pumasok na ito sa kwarto. Sa tikas ni Neon ay masasabi kong hindi ako nagkamali nagpagpili sa kanya. Hanggang sa unti-unti nang mabalatan at tanggalin ang kasuotan. Bilang isang tagong katauhan, iyon na yata ang first time ko na makakasubok ng ganong serbisyo. Ang mahal, pero panalo siya. Sabi ko, di ka ba magpapakita? Sinabi niya na magkano ba ang offer mo? Sabi ko, magkano ba dapat? 1K? 10K? Sabi niya, hindi ba pwedeng higher? Hanggang nagkasundo kami sa presyo. Saradong 15K all the way. Bukod yun sa 15K ng presensya niya. Total of 30,000 yun. One night. Pesos. Pesos ha? Yun na yata ang pinakamagastos na pagpapakasaya ko, Kuya E. At kahit ganun kamahal, well, I must say sulit yun sa akin. Ibang pakiramdam na may gumagawa sa iyo na mukhang artista. Total performer si Neon, Kuya E. Mukha siyang sanay pero palagay ko ay ginagawa lamang niya yun dahil sa trabaho. At sa laki nga ng halaga. And I am not allowed to ask many questions or parang nag-i-interview. Ingat pa rin sila. Sa ilang oras na yon, hindi ko naisip ang perang pinakawalan ko, Kuya E. Satisfied ako. Sa katawan, sa itsura, sa galing trumabaho. Sabi ko, mukhang mawiwili ako doon kahit na ganun katagal at kamahal. Umuwi ako sa bahay ko na sulit ang gabi. Well, in fact, dinagdagan ko pa si Neo ng 5,000 pesos. Isang message naman ang natanggap ko dun sa booker na nagpapasalamat sa akin. Pero ang pinagtataka ko, kinabukasan ay tinanggal na rin ako dun sa group chat at binlock na rin ako nung booker at ni Neon. Hindi ko alam kung ganun sila doon pero kahit yung FB group ay wala na. Hindi ko na po mahanap. Naisip ko, Kuya E, na dahil siguro sa identity ng mga lalaki na may itsura, talaga ay pinoprotektahan nila. I don't know kung ganun ang modus nila pero wala naman akong alma doon. I'm just hoping na wag namang dumating sa oras na yung mukha ko o litrato kong sinend malagay sa alanganin. Maraming salamat, Kuya E, sa pagbibigay nyo ng oras na ma-feature itong isang pangyayari sa buhay ko. Ram. Muli, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.